Ang pelikula ay nagsisimula sa isang dystopian na taong 2050, kung saan ang ating bida, si Adam Reed, ay makikitang nagnanakaw ng isang jet na makakapaglakbay sa oras sa kalawakan. Siya ay may sugat mula sa tama ng bala habang may isa pang eroplano na humahabol at nagpapaputok sa kanya. Hindi pinapansin ng mga babala ng kanyang AI sa jet tungkol sa panganib. Si Adam ay nagbukas ng portal ng paglalakbay sa oras at naglaho, halos nakatakas sa pagkakahuli. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa taong 2022, kung saan makikitang nasa paaralan ang 12 taong gulang na si Adam. Siya ay palaging hinahabol at binubugbog ng mga mas nakatatandang estudyante. Lumalabas na si Adam ay palaging target ng pambubuli sa paaralan dahil sa kanyang sarkastiko at palaban na ugali na madaling nakaka-offend sa kanyang paligid. Dahil dito, madalas tawagin ang kanyang ina, si Ellie, ng punong guro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang suspensyon ni Adam. Sa kanilang pag-uwi, pinagalitan siya ni Ellie dahil sa pagiging pasaway. Ngunit tumutol si Adam at sinabing hindi siya nauunawaan ng ina tulad ng kanyang yumaong ama. Dito natin malalaman na namatay ang ama ni Adam sa isang aksidente sa sasakyan isang taon na ang nakalipas. At simula noon, sinisikap ni Ellie na manatiling matatag para sa kanyang anak sa kabila ng kanyang kalikutan. Kinagabihan, naghahanda si Ellie para sa isang date kasama ang kanyang kasamahan na si Derek. Nagbigay si Adam ng mga sarkastikong komento tungkol dito pero hindi naman niya ito pinigilan sa pag-alis. Pagkaalis niya, ang batang si Adam ay nagpaiwan sa kanyang silid at naglaro ng video games kasama ang kanyang aso sa tabi niya. Maya-maya, biglang nawala ng kuryente at ang kanyang aso, si Hawkang, ay nagsimulang tumahol bago tumakbo sa kagubatan. Nabahala si Adam at sumunod sa kanya, at dito niya nakita ang nakakagulat na eksena ng mga puno na nasusunog at ang abo nito ay bumabagsak. Bago niya lubos na maintindihan ang nakita, may narinig siyang ingay kaya bumalik siya sa kanilang bahay kasama ang aso. Pagdating sa bahay, huminga ng maluwag si Adam, ngunit muli niyang narinig ang ingay mula sa lumang garahe ng kanyang ama. Tumakbo si Hawkang patungo sa pinagmulan ng tunog, habang si Adam ay sumunod ng may dalang baseball bat. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang nasugatang Adam mula sa taong 2050 na nakaupo kasama si Hawkang sa kanyang kondangan. Nagulat si Batang Adam kung paano nagawang buksan ng estranghero ang garahe ng kanyang ama, kaya't nagsimula siyang magtanong tungkol dito. Ngunit tumanggi si Matandang Adam na sumagot. Sinasabing ito ay classified. Pumasok siya sa bahay upang kumuha ng pagkain at linisin ang kanyang sugat. Patuloy siyang sinundan ng Batang Adam. Napapansin kung gaano siya kakomportable sa paligid ng bahay na parabang nakapunta na siya rito dati. Nang magtanong ng sunod-sunod si Batang Adam, sa wakas, ibinunyag ng Matandang Adam ang katotohanan, pareho silang tao, parehong may pilat sa kanilang baba at parehong suot ang relos ng kanilang ama. Ipinaliwanag niya na dapat sana siyang napunta sa taong 2018, ngunit nagkamali siya at napunta sa 2022. Matapos ito, dinala ng Matandang Adam ang batang sarili sa kagubatan upang ipakita ang nakaparadang jet. Inilahad niya na hindi niya ito mapaganya dahil naka-encode ito sa kanyang DNA at hindi ito kinikilala dahil sa kanyang seryosong sugat. Dahil pareho sila ng DNA, hiniling niya kay Batang Adam na pindutin ang isang remote button na matagumpay na nagpagana sa jet. Sinetap ito ni Matandang Adam sa self-repairing mode at nagpa siyang manatili ng ilang araw hanggang sa gumaling ang kanyang jet at katawan. Marami pa ring tanong ang Batang Adam, tulad ng posibilidad ng pagkakaroon ng multiverse. Ngunit ipinaliwanag ni Matandang Adam na sa sandaling bumalik siya sa kanyang tamang timeline, ang kanilang mga alaala ay magtutugma at malamang na makakalimutan ng Batang Adam ang kanilang pagkikita. Nang gabing yon, natulog ang Matandang Adam sa lumang garahe ng kanyang ama, habang ang Batang Adam naman ay bumalik sa bahay. Bago matulog, tiningnan ni Matandang Adam ang isang larawan ng isang babae. Kinabukasan, pagkatapos umalis ni Ellie papuntang trabaho, pumunta si Batang Adam sa garahe upang tingnan ang kanyang matandang sarili. Alam nilang kailangan nilang lumabas para bumili ng gamot, kaya pinasuot ng bata sa kanya ang jacket ng kanilang ama para matakpan ang mga mantsa ng dugo. Maya-maya, habang bumibili si Matandang Adam sa batika, naghihintay ang bata sa labas. Dito siya hinarap ng mga bully mula sa paaralan at sinimulang bugbugin. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pumasok si Matandang Adam upang tumulong. Hinimok niya ang kanyang batang sarili na lumaban at tinuruan din siya ng ilang mga taktika. Gayunpaman, wala pa ring sapat na kumpiyansa si Batang Adam kaya tumakbo na lang siya palayo. Dahil dito, napilitang si Matandang Adam na siya na ang magbanta sa mga bully na lumayo. Pagbalik sa garahe, binuksan ni Batang Adam ang mga gamit ng kanyang matandang sarili at sinarahan ang pinto mula sa loob. Pinakiusapan siya ni Matandang Adam na buksan ang pinto, pero galit ang bata dahil hindi siya ipinagtanggol nito laban sa mga bully. Habang naghahanap sa mga gamit, nakakita siya ng litrato ng isang babae at tinanong kung sino ito. Bilang tugon, sinabi ni Matandang Adam na yon ang kanyang asawa, si Laura, na wala na sa kanya. Sa pagkabagbag damdamin, lumayo si Matandang Adam at napunta sa isang bar upang uminom. Doon, nakita niya si Ellie na nagbabahagi ng kanyang mga hinanakit sa bartender. Hindi na niya napigilan ang sarili at nagbigay ng taos-pusong payo. Hindi niya kailangang magpanggap na matatag sa harap ng kanyang anak. Sa halip, dapat niya itong pagdaanan ng magkasama.
Kinabukasan, lumitaw ang isa pang futuristic na jet malapit sa kagubatan. Pilotado ni Christos, ang kanyang boss na si Maya Sorian, at mga tropang robot na sundalo. Lumabas na si Maya ay business partner ng ama ni Adam, at siya rin ang humahabol kay Adam sa unang eksena. Inutusan ni Maya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Adam at ibalik siya sa taong 2050. Samantala, ang dalawang Adam ay kasalukuyang kumakain ng ibahagi ng matandang bersyon ang nangyari kay Laura. Lumabas na naglakbay ito sa panahon patungong 2018 ngunit hindi na nakabalik. Sinabi ni Maya at ng iba na nasira ang jet ni Laura sa pagbalik. Gayunpaman, hindi naniwala si Adam dahil si Laura ang pinakamahusay na piloto sa programa, at imbes nito, pinaghihinalaan niyang pinaalis siya ni Maya. Ibinunyag din ni matandang Adam na kinontrol ni Maya ang teknolohiya sa paglalakbay sa oras, na aksidenteng naimbento ng kanilang ama habang nagtatrabaho sa isang proyekto na tinawag na The Adam Project. Taong 2018 din ang unang nagtagumpay ang particle time travel, kaya't naniniwala si matandang Adam na may kinalaman si Laura sa panahong yun. Biglang naantala ang kanilang pag-uusap nang biglang mag-react si Hawkeye sa isang bagay na hindi nila marinig o makita. Dahil sa pangamba sa nalalapit na panganib, hiniling ni matandang Adam sa batang sarili na maghanda sa pagtakas. Tama ang kanyang hinala nang biglang sugurin sila ng mga robot na sundalo. Mabilis na hinawakan ni matandang Adam ang kanyang advanced lightsaber at sinimulang labanan ang mga tropa. Bagamat nagkakaroon siya ng kalamangan sa una, agad siyang napagtagumpayan nang dumating si Maya at Christos kasama ang mas maraming sundalo. Nang malapit na siyang mahuli, isang putok ang narinig mula sa jet, si Laura, dumating upang iligtas ang kanyang asawa. Nagkaisa ang mag-asawa, tinalo ang natitirang mga sundalo at tumakas gamit ang kanyang truck. Ngunit hindi pa rin tapos ang panganib dahil hinahabol pa rin sila ng jet ni Maya. Upang makaiwas, nagmaneho sila patungo sa kagubatan. Dalawang robot ang humabol sa kanila gamit ang hoverboards. Ngunit matagumpay na napatumba ng ating mga bayani ang mga ito sa kanilang tusong mga galaw. Pagdating nila sa isang safe house kung saan nagtatago si Laura mula pa noong 2018, matapos ang sandaling pagdiriwang ng kanilang muling pagkikita, isiniwalat ni Laura ang buong katotohanan. Naglakbay siya pabalik sa 2018 dahil nakakita siya ng kakaibang pagtalon sa oras patungo sa taon na yon sa mga talaan. Lumalabas na si Maya ang naglakbay sa oras upang bigyan ng kanyang nakababatang sarili ng kaalaman na makakatulong sa kanya upang makontrol ang kumpanya. Nang malaman ni Maya na alam ni Laura ang totoo, binalak niyang patayin ito. Ngayon, hinihikayat ni Laura si Adam na bumalik sa 2018 at pigilan ang pagkakaimbento ng teknolohiyang ito. Sa simula, tumanggi si Adam dahil ang jet ay tumatanggap lamang ng kanyang DNA, at kakailanganin niyang iwan muli si Laura. Natatakot din siyang baka ang pagbabago sa nakaraan ay maging dahilan upang hindi na sila magkakilala sa hinaharap. Ngunit wala ng oras para magpatuloy ang pag-uusap dahil natuntunan naman sila ni Maya at ng kanyang mga tauhan. Kaya tumakas ang dalawang Adam, nangangakong muling magkikita sila. Pag-alis nila, kinuha ni Laura ang kanyang mga nakatagong armas. Nagpa siyang harapin ang mga kalaban upang magbigay ng sapat na oras para makatakas ang dalawang Adam. Nagumpisa siyang makipagbarilan kay Christos, ngunit dumating si Maya sa kanyang jet mula sa likuran. Samantala, hiniling ni matandang Adam kay batang Adam na sumama sa kanya pabalik sa 2018 upang matulungan siyang hanapin ang kanilang ama, ang tanging taong makakatapos ng teknolohiyang ito. Walang pag-aatubili namang pumayag ang batang Adam at pinaandar ang jet bago lumipad papalayo. Nang mapansin ni Maya at Christos ang kanilang pagtakas, pinaputukan nila si Laura at sinimulan ng habulan sa dalawang Adam sa makikitid na bangin. Habang hinahabol, matalino namang pinatay ni matandang Adam ang makina at nagtago sa isang kuweba, pansamantalang nawawala sa kanilang bakas. Sa kabila ng pagkakaalam nilang sira ang kanilang jet, nagpasya ang mga Adam na sumugal. Nag-launch sila ng boost at binuksan ang portal. Halos nakatakas sa loob nito. Ang dalawang Adam ay lamandeng sa taong 2018, kung saan natagpuan nila ang kanilang ama na si Luis na nagtuturo sa isang klase. Bago lumapit, pananggakwan ni matandang Adam ang kanyang batang sarili na huwag masyadong magkwento tungkol sa hinaharap dahil baka magulo ang timeline. Pagkatapos ng klase, napansin ni Luis si matandang Adam na nakaupo sa likuran. Agad niya itong nakilala bilang kanyang anak bago tumakbo si batang Adam para yamakap sa kanya. Matapos ang sandaling muling pagkikita, sinubukan ng mga Adam na ipaliwanag ang buong sitwasyon. Ngunit tumanggi si Luis na makinig dahil ayaw niyang guluhin ang timeline. Ito'y nakapagpagalit kay matandang Adam, kaya sinuntok niya si Luis sa mukha. Bilang ganti, sinuntok din siya ni Luis bago sa wakas pumayag na sumama sa kanila sa isang motel. Pagdating doon, pinakinggan ni Luis ang buong kwento at nabigla nang malaman ang tunay na motibo ni Maya. Ngunit tumanggi pa rin siyang tumulong dahil naniniwala siyang hindi dapat pakialaman ang oras. Ito ay labis na ikinagalit ni matandang Adam at sinermonan niya si Luis dahil iniisip nito ang pagiging siyentipiko kaysa pagiging ama. Samantala,
Dumating din ang Maya mula sa taong 2050 sa 2018 at binisita ang kanyang nakababatang sarili, na halatang hindi masaya sa kanyang pagdating. Ginagawa niya ang lahat ng sinabi ng hinaharap na Maya sa kabila ng kaalaman na ito'y imoral at labag sa batas. Gayunpaman, muli siyang kinumbinsi ng hinaharap na Maya. Pinaalalahanan siyang palagi silang naging nag-iisang workaholic at ang teknolohiyang ito ang nag-iisang kasama nila sa hinaharap na hindi nila maaaring isakripisyo. Samantala, ang dalawang Adam ay papunta sa punong tanggapan ng kumpanya ni Maya, na balak pasabugin ang buong makina ng paglalakbay sa oras. Bilang bahagi ng plano, si Batang Adam ay nakapwesto sa malayo, nag-ooperate ng isang remote device para tumulong sa pag-handle ng anumang paparating na banta. Samantala, si Matandang Adam ay lumalapit sa pasukan. Nagtataka kung bakit walang mga gwardya. Lumalabas na inaasahan na ni Maya ang kanilang pagdating at napalibutan na ang lugar ng mga robotic na sundalo mula 2050. Sa paglabas ng mga ito, nagsimula ng makipaglaban si Matandang Adam gamit ang kanyang lightsaber, habang sinusuportahan siya ni Batang Adam gamit ang remote-controlled drone. Sa gitna ng labanan, may isang sasakyan na sumugod patungo kay Matandang Adam. Halos mabangga siya nito, ngunit dumating si Luis sa tamang oras at sinira ang sasakyan ng kaaway gamit ang sarili niyang sasakyan. Dito, naging malinaw na nagbago ang isip ni Luis at gusto niyang tulungan ang kanyang mga anak sa kanilang misyon. Pagkatapos nito, pumasok sina Matandang Adam at Luis sa gusali, ngunit sa kasamaang palad, dinakip si Batang Adam ng jet ni Maya. Sa loob, ipinaliwanag ni Luis kay Matandang Adam na hindi sapat ang pagsabog sa gusali dahil kayang muling itayo ito ni Maya. Sa halip, dapat nilang kunin ang hard drive na naglalaman ng kanyang mga algorithm sa paglalakbay sa oras. Pumasok ang dalawa sa silid ng time machine at kinuha ang hard drive, ngunit bago pa sila makatakas, dumating si Maya kasama ang kanyang mga tauhan. Bitbit si Batang Adam bilang bihag. Hawak niya ito sa baril at hinihingi ang hard drive. Sa halip na sumunod, nagbigay ng senadorya si Matandang Adam sa kanyang nakababatang sarili. Bilang tugon, itinulak ng batang lalaki ang baril palayo, dahilan para tumama ang bala sa time machine. Dahil dito, nagsimula itong lumikha ng magnetic field na humihigop ng mga metal na bagay, kabilang ang mga baril at robot. Habang nagkakagulo, nakipaglaban ang dalawang Adam kay Christos, habang sinusubukan ni Luis na i-deactivate ang sistema, ngunit natuklasan ng matanda na hindi maaaring patayin ang sistema, kaya kailangan nilang tumakas bago ito sumabog. Samantala, napagtagumpayan ng mga Adam si Christos at muling nagsama-sama kasama ang kanilang ama. Habang papalabas na ang trio, muli silang inarap ng dalawang Maya. Hinimok ni Matandang Maya ang kanyang nakababatang sarili na magpaputok, ngunit nag-aalinlangan ito. Dahil dito, inagaw ni Matandang Maya ang baril at binaril si Luis. Ngunit hindi niya alam, ang bala ay gawa sa magnetic material. Dahil dito, nag-deflect ito at bumilis patungo sa time machine. Tinatamaan si Batang Maya sa daan. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng pagkawala ni Matandang Maya. Dahil dito, nakatakas ang ama at mga anak sa gusali ilang segundo bago sumabog ang makina. Bagaman nasira ang time machine, hindi kaagad nawala ang mga Adam. Bumalik sila sa kanilang tahanan, kung saan nagkaroon ng taus-pusong pag-uusap ang magkapatid sa kanilang ama. Tila alam na ni Luis ang kanyang magiging kapalaran, kaya ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga anak at humingi ng tawad sa hindi palaging pagiging naroon para sa kanila. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, ginugol ng tatlo ang kanilang huling oras na naglalaro ng catch at inaalala ang magagandang alaala hanggang sa unti-unting mawala ang dalawang Adam. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa taong 2022, kung saan makikita ang pagbabago sa ugali ni Adam. Mas mapagmahal na siya sa kanyang ina. Sa hinaharap, sa wakas ay naranasan niya ang kanyang unang pagkikita kay Laura,